Ang daya naman. May nang-aapi sa bata? May nang-aapi sa bata. Hindi man lang ako umiyak. Bakit ka ba umiiyak? Hanapin mo na ang mga magulang mo. Huwag mo na akong sundan. Sinabi ko na sa'yo, galing ako sa hinaharap. Kung magkakabalikan kayo ng tatay ko, hindi na ako maisisilang. Kaya dapat kitang bantayang mabuti. Galing sa hinaharap. Bata. Hindi na ako magpapakasal sa tatay mo. Hindi pa ba tapos ang pag-arte mo? Ako si Song Yunyan, mula sa 8 taon sa hinaharap. Ito ang tatay ko. At ito naman ang nanay ko na naging pampalipas oras lang ng kanyang dating mahal. Para baguhin ang tadhana ni mama na mawawala sa isang sunog, bumalik ako sa araw na ito para pigilan ang kasal ni na mama at papa. At ngayon ay oras na para sa plano ko. Sino itong batang ito? Kapag nagpatuloy ka sa pagsisinungaling, palalayasin kita. Hindi ako nagkakamali, galing ako sa hinaharap. Yang Zixiao ang pangalan ng nanay ko. At ako si Song Yunyan. Totoo ba ang sinasabi mo? Mukhang tama ang desisyon kong magpanggap na anak ni Yang Zixiao. Naniwala naman agad ang tatay kong manloloko. Hindi ba't ito ang singsing noong 8 taon na ang nakakalipas? Noong nag-propose ka sa nanay ko? Sing-sing? Propose? 8 taon na ang nakakalipas. Jiang Qingyu, 8 taon na siyang kasama mo. Hindi mo ba man lang siya pwedeng ituring ng mas mabuti? Hindi pa ba sapat ang ginagawa ko para sa kanya? Probinsyana lang siya. Binigay ko sa kanya ang posisyon bilang Mrs. Song. Dapat ay magpasalamat ng lubos ang buong pamilya niya. Hindi ba't kaya mo lang naman siya pinakasalan ay dahil kamukha niya si Yang Zixiao? Higit sa lahat dahil masunurin siya. Kung hindi lang sana ako iniwan ni Zixiao para pumunta sa ibang bansa 8 taon na ang nakakalipas, hindi ko sana siya inalok ng kasal. Kaya pala, sa simula pa lang, panakipbutas lang pala ako. Nasaan si Zixiao? Wala nang pag-asa si mama. Pumunta na siya sa airport. Jinzhou. Pasensya na Qingyu. Totoo man ito o hindi, gusto ko pa ring subukan. Ikaw na muna ang bahala sa bata. Kahit na nagparaya ako sa lahat, iiwan din pala ako sa huli. Kita mo na, hindi ka naman talaga mahal ni Papa. Huwag mo na siyang pakasalan. Sabi ko na nga sa'yo, galing ako sa hinaharap. Bakit ayaw mo pang maniwala? Kapag nagkabalikan pa kayo ng papa ko, ay hindi na ako maipapanganak. Kaya kailangan kitang bantayang maigi. Galing sa hinaharap, Bakit ba ayaw mong maniwala? Pagkalipas ng 5 segundo, maaksidente sa kotse ang papa ko? bata, huwag mo nang subukan ang pasensya ko. Kahit ano pa ang sabihin mo ngayon, hindi ako. Nagbabagang balita, matapos tumakas sa kasal ni Song Corporation CEO Song Jinzhou, habang papunta sa kanyang dating kasintahan, ay mabilis na bumangga ang kaniyang sasakyan sa isang puno. Ngayon, naniniwala ka na. Sige. Naniniwala na ako. Kung ganoon, maaari mo bang sabihin sa akin ang mga numero sa susunod na laro ng loto? Xiao Jiang, huwag kang laging umaasa sa madaling paraan. Ang magandang buhay ay pinagsisikapan. Nagsikap ba ako sa hinaharap? Yumaman ba ako o nauwi sa wala? Huwag kang magsalita ng ganyan. Mama, Ang mga nasawi ay sina Song Corporation CEO Song Jinzhou, ang kaniyang dating asawa na si Jiang Qingyu, at ang kasalukuyang si Yang Zixiao. Ayon sa ulat, si Mama? Jiang Qingyu ay naging may sakit sa kama matapos manganak, at agad namang bumuo ng pamilya si Song Jinzhou, kasama ang kaniyang mahal na si Yang Zixiao. Kung ang Mama? sunog na ito ay aksidente o sinadya, abangan po natin ang mga susunod na detalye. Mama? Sa hinaharap, mapapahamak ka ni na Song Jinzhou at Yang Zixiao? At kailangang baguhin ko ang kahihinatnan mo. Anong problema? Wala lang po. Qingyu, kahit na iniwan ka na ni Young Master Song, gusto ka pa ring maging manugang ng pamilya ng kapitan. Kailan ka mabibisita sa bahay? Napakisig nung lalaki at napakabait pa ng kanyang ugali. Nagsisinungaling ka. May diferensya sa pag-iisip ang taong iyon. Hindi sasama si Xiao Jiang sa inyo. Makinig ka. Kapag isinama mo ako, marami kang malalaman ng mga bagay. Kaya isama mo na ako pauwi. Parang awa mo na po. Isama mo na ako pauwi.
Bakit ba? Gusto ko po sanang tabihan kang matulog. Ano ba? Ano bang kailangan mo? Pwede bang matuto kang rumespeto sa distansya? Natatakot po ang mga bata kapag natutulog mag-isa. Wala ka bang konsensya? Wala akong konsensya. Sige na, pumunta ka na sa mga magulang mo. Ayoko po. Babantayan kita ng maigi para masiguradong maayos akong maisisilang. Huwag kang mag-alala, hindi na lalapit sa akin ang tatay mo. Xiaojiang, gusto ko pong pumunta sa amusement park bukas. Amusement park? Matulog ka na. Sa panaginip ay makukuha mo ang lahat. Sabi mo magkakaroon ng malaking sorpresa dito sa amusement park. Pero tingin ko ikaw lang ang gustong maglaro, no? Sus, malalaman mo rin mamaya. Nga pala, kilala mo ba si Luwang? Si Luwang? Oo. Ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, ang pinuno ni Grupong Lu. 20 anyos pa lang siya nang hawakan niya ang negosyo ng pamilya nila at mag-isa niyang pinalaki ng 3 beses ang yaman ng pamilya Lu. Napakahigpit at mabilis magdesisyon. Siya ang kinatatakutang tao sa mundo ng negosyo. Magandang araw po, Ginoong Lu. Boss, isang araw na po kayong hinihintay ni Pamilya Song at ng kanyang anak. Gusto nilang malaman kung bakit nakansela ang huling pagtutulungan nyo. Kung lahat na lang ay kailangan kong ipaliwanag sa ibang tao, pwede ka nang umalis kasama nila. Boss, ano po, ang susunod po ba natin ay pakikipagkita muna sa pinuno ng South America? O lilipad muna tayo sa France para pag-usapan ang pakikipagtulungan para sa susunod na quarter? Buti na lang at naalala ko ang numero ng telepono ni Luwang. Pumunta tayo sa World Amusement Park. Halika. Ito ang soda at chips. Kumain ka na. Gusto ko pa ng gatas. Hindi ba't ang sabi mo ay soda ang gusto mo? Hindi ako tatangkad sa soda. Bumili ka ng gatas para sa akin. Makulit na bata ito. Boss, mayroon po ba kayong gatas? Meron po. Ito oh. Anak niyo po ba ang batang iyon? Magkamukhang magkamukha kayo? Siguradong magiging napakaganda niya paglaki. Hindi po. Hindi ko siya. Bata? Song Yunian? Yunian? Song Yunian? Song Yunian? Tao po, may nakita po ba kayong maliit na bata na nasa 7 o 8 anyos? Wala po. May nakita po ba kayong batang ganito ang laki? Nasa 7. Wala po, wala po. Pasintabi po. Pumunta ka sa ice cream shop. Nandito sa akin ang bata. Ayaw niyang tumigil sa pag-iyak hanggat hindi ka dumarating. Hoy, huwag kayong maningit. Gusto mo rin bang magpakita kay Prinsipe? Pumila ka sa likuran. Si Prinsipe? Sino ang prinsipe na iyan? Hindi ka ba nandito para piliin? Sasabihin ko na sa'yo. Sa buong Jiangcheng, sino pa ba ang may lakas ng loob na tawaging Prinsipe? Siyempre, yung nasa pamilyang Lu. 3,000 dolyar para sa ingay, 2,000 para sa polusyon sa hangin, 38,000 para sa paglinis ng sapatos, 43,000 dolyar sa kabuuan. Gagamit po ba kayo ng card o cash? Hindi ko naman po sinadyang mahulog ang ice cream sa paanan ni CEO. Ilayo na siya. CEO, Pangalawampu na siya. Ano ba talaga ang gusto ng taong ito? 43,000? Ang dami naman. Dapat na akong umalis agad. Kung hindi, baka hindi ko to mabayaran. Tiyo, pasensya na po. Tingnan nyo. Nakita niyo ba? Lalapit siya sa akin. Yayaman na ako at magiging parang Reyna. Tulo lang ng ice cream sa sapatos, 38,000 dolyar na. Paano pa tong dumi sa coat? Magkano kaya ang babayaran ko? Siguro dapat na akong tumakas. Hinto! Ginoong Lu, hindi ko po kilala ang batang ito. Wala po akong kinalaman sa kaniya. Paalam po. Xiaojiang, dumating ka na rin para sunduin ako.
Itinira ko talaga sa'yo itong strawberry flavor. Ginoong Lou, pasensya na. Nakadagdag pa ako sa abala. Bayaran mo lang ang pinsala. Ang jacket na ito nagawa sa Italian cashmere dahil hindi na matanggal ang dumi ng ice cream at ang dry cleaning para sa gloves ay 30,000 dolyar. At para naman sa pag-aalaga sa batang idinulot mo, 1,300,000 dolyar para sa danyos, perwisyo at oras, sa kabuuan ay 1,999,000 dolyar. Tito Lou, mahirap lang po si Xiaojiang. Bigyan mo naman kami ng discount. Sakto. Balak ko sanang suriin ang karanasan sa pasilidad at kaligtasan ng amusement park. Bakit hindi si Binibining Jiang ang sumubok sa bawat laro at magsulat ng komento para ipambayad sa utang? Maraming salamat, Ginoong Lou. Ngayon lang ako nakakuha ng trabaho na ganito kalaki ang sweldo. Ibigay mo sa akin, ibigay mo sa akin. Halika Kunin mo. dito. Gusto ko ang malaking manika na yon. Walang problema. Kahit isa sa 10 tira mo, dapat may tumama. May problema ang settings na ito. Tingnan mo, Ginoong Lou. Ano? Parang sira ang kagamitan mo. Bilang inatasan na mag-test ngayon, sa tingin ko ay kailangang ayusin ito po. Wow! Ang gwapo. Pwede ba ang isang ito? Oo. Bakit parang pamilyar si Luwang sa akin? Paano mangyayari iyon? Sa estado niya, malabong magkaroon kami ng ugnayan. Jiang Qingyu, matagal na rin tayong hindi nagkita. Napakalubha ng aksidente. Ang mga magulang mo. Ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya. Hello? Binibining Jiang, may panauhin po kayong hinahanap kayo, pinapatawagan po kayo sa akin. Siya po si Maam Yang Zixiao. Sino ka? Kumusta? Ako si Yang Zixiao. Ang gulo sa kasal, nakita ko na ang balita. Mula sa hinaharap, hindi ako naniniwala sa ganoong bagay. Pero noong 8 taon na ang nakakalipas, totoo namang nanganak ako ng isang babae. Nanganak ka noong 8 taon na ang nakalipas. 8 taon na ang nakakalipas, dapat ay pupunta ako sa Royal Italian Theatre para maging principal dancer. Paano ko hahayaan na ang isang lalaki at anak ang pipigil sa pangarap ko? Kaya naman, tinanggihan ko ang proposal ni Jin Zhao at palihim kong ipinamigay ang bata. Iniwan mo ang anak mo, pero bakit mo iyan sinasabi na parang isa itong kahangahangang bagay? Ang anak ay produkto lang ng pansamantalang kasiyahan. Mas mahalaga pa ba iyan kaysa sa 20 taon kong pangarap? Para sa akin, wala siyang halaga. Kaya bakit ka narito ngayon? Ano ang pakay mo? Kahit na tinanggal ako ng dance troupe, pero ngayong ako na ang GNE. Song ni Song Group, ako pa rin ay mananatiling isang sikat at matagumpay na dancer. Hindi ko alam kung ang batang ito ay ang bata 8 taon na ang nakalipas at hindi ko rin alam kung bakit siya biglang lumitaw sa kasal mo. Pero kailangan ko siyang isama ngayon para sa DNA test at sa tingin ko, may karapatan naman ako roon. Ano ka ba niya? Anong pakialam mo? Masamang babae.
Ayaw kong sumama sa iyo, masamang babae. Gusto kong makasama si Xiao Jiang, ayoko sa iyo. Anong ginagawa mo? Kung totoo mang anak kita, ayaw kong lumalaban ka sa akin, may pakinabang ka pa sa akin, kaya huwag mong sagarin ang pasensya ko. Ayaw niyang sumama sa iyo. Ano bang ibig mong sabihin? Ipinanganak mo lang siya, pero isa siyang malayang individual. Wala kang karapatang pilitin siya. Xiao Jiang, nasasaktan po ako, natatakot ako. Hindi kita maintindihan. Ang batang ito ay sinira ang kasal mo, pero pinoprotektahan mo pa siya? Hayaan mo akong isama siya, wala itong idudulot na masama sa iyo. Isang bata na kung ano-ano ang sinasabi, pero may naniwala naman. Dahil sa kanya nalaman ko ang tunay na ugali ng lalaking iyon, kaya bakit ko siya kakapuutan? Bata, sabi niya nanay mo siya at isasama ka. Gusto mo bang sumama sa kanya? Ayoko po. Ayaw ko sa nanay na iyan. Gusto ko pong makasama ka habang buhay, babantayan kita. Narinig mo ba iyon? Bibi. Yang? Bakit? Ngayong hindi ka na dancer, magiging kriminal ka na ba? Ikaw, Isa siyang kriminal. Magbebenta siya ng bata. Kriminal, 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 kriminal. Kriminal! Ibebenta niya ako. bata, isang beses lang ang pagkakataong susunduin kita. Sigurado ka bang hindi ka sasama? Mukhang ang binibining Jiang ay mahilig pa rin sa pagpulot ng mga basura ko. Masakit ba? Sigurado ka bang alam ni Jiang Qingyu na nasa ospital ako? Nasa ulo ka na ng balita. Imposibleng hindi niya iyon malalaman, di ba? Tsaka isa pa, grabe ka rin talaga. Tinakbuhan mo ang sarili mong kasal dahil lang sa kalokohan ng isang bata. Pagdating mo sa airport, wala namang tao doon. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito, si Jiang Qingyu ay talagang iiwanan ka na. Jinzo, narito na ako. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng maikling panahon, siguradong hindi ka na muna pupuntahan ng mama mo. Pagdating ng araw, gagawa ulit tayo ng paraan. Kanta ka naman para sa akin. Yung kantahin mo yung paborito mong isang ulap na gawa sa ulan sa hangin. Paano niya nalaman na ito ang paborito kong kanta? Galing talaga ako sa hinaharap. Marami akong alam tungkol sa iyo. Sinasabi pa rin niyang galing siya sa hinaharap? Mukhang hindi niya pa rin matanggap na iniwan siya ni Yang Jixiao. Pero bakit kaya siya sumasama sa akin? Dali na, kanta na. Gustong-gusto ko nang makinig. O sige na. Pero pagkatapos kong kumanta, dapat matulog ka na ng maayos. Opo. Mama, dapat maging masaya ka. Dahil madaming customer lately, kailangan yung mag-focus ng maigi. At bigyang pansin ang mga detalye. Manager Jiang, bukas ng gabi, ang restaurant ng hotel natin ay maghahanda para sa isang engranding party. Isama mo sila para maghanda. Sige po. Sa pagkakataong iyon, ang boss ng hotel natin, si Matandang Song ay pupunta rin. Maaari kang mag-leave muna. Ma, maayos lang po ako. Bilang lobby manager, ang pagbabantay sa mga gawain ay bahagi ng trabaho ko. Hindi ko idadamay ang personal kong buhay rito. Sige, magpatuloy na kayo sa trabaho. Boss, mayroong business invitation bukas ng gabi. Alam kong hindi po kayo madalas dumalo, kaya tinanggihan ko na po ito. Sige. Magandang araw po, Ginoong Lu. Magandang araw po, Ginoong Lu. Alam mo ba, bumalik na si Yang Jixiao. Balita ko sa dinner party bukas ng gabi. Isasama siya ni President Song doon. Ano? Hindi ba sa hotel na iyon nagtatrabaho? Ang fiancé niyang si Jiang Qingyu?
Talagang napakainit na balita nito. Sayang lang. At mga maliliit na empleyado lang tayo, hindi natin mapapanood ng personal ang matinding eksenang iyon. Asistenteng Lee, Nandito po, boss. isama ang party bukas sa schedule ko. Po, pupunta na kayo? Pwede ba akong pumunta sa party bukas ng gabi? Sa party bukas ng gabi, mananatili ka lang dito sa bahay. Ayaw kong mag-isa sa bahay. Nakakalungkot kaya? Pero bukas ng gabi, andoon din ang mga magulang mo. Hindi ka ba natatakot? Gusto ko po talagang suportahan ka. Susuporhan mo ako? Bata ka pa. Pupunta ba si Tito Lu? Sa yaman ng taong yon, malamang ay hindi siya attend sa simpleng party na ito. Kumikita yon ng milyon-milyong dolyar kada minuto. Hay nako, isip bata ka rin po. Isip bata ka rin. Mga Ginoo, sana sa mundo ng negosyo ay mas tulungan ninyo pa ang aming Song Corporation. Huwag niyo nang sabihin yan. Si President Song dapat ang mas tumulong sa amin. Salamat at nakabalik ka na, Jik Xiao. Karapat dapat kang ang maging bida ng Italian Royal Dance Troupe. Bagay na bagay talaga kayo ni President Song. Bakit siya nandito? Siguro dahil siya ang pumalit sa akin. Nananatili sa tabi ni Jin Zhao ng maraming taon, kaya natural lang na gusto niyang makita si Jin Zhao ng madalas. Napakakapal ng mukha. Song Jin Zhao, may nararamdaman ka pa ba para kay Jiang Qingyu? Jiang Qingyu, hotel ito sa ilalim ng kumpanya ni President Song. At magkasama na sina President Song at Bibi Yang. Anong ginagawa mo rito? Trabaho ko ang mamahala sa piging na ito. Matapos iwan sa mismong kasal, kung ako sayo, matagal na akong lumayo sa Jiangcheng. Lumayo sa Jiangcheng? Ang tanging punta niyan ay pabalik sa probinsya. Matapos niyang magsumikap na mapalapit kay Young Master Song. Paano niya ito susukuan ng ganoon lang? Ginigawa lang niya itong pagkakataon para magpakita. Una sa lahat, hindi ako ang nagkamali at lalong hindi ako ang nagtaksil. Pangalawa, sa loob ng hall na ito ngayong gabi. Kahit sino pa ang dumating, maging aso man sila, gagawin ko ng maayos at propesyonal ang trabaho ko. Jiang Qingyu, ano bang gusto mong palabasin? Sino ang sinusubukan mong bastusin? Bitawan mo siya. Ikaw na bata ka? Lakas ng loob mong pumunta rito? Magsalita ka? Sino ang nagutos sa iyo? Tungkol sa bata rito sa kasal, hindi kaya palabas lang ito ni Jiang Qingyu? Siguro nga, para lang subukan kung ano ba talaga ang halaga niya kay President Song. Naghahanap lang siya ng pansin. Gawain ng mga taong mabababa ang uri. Paano ba siya maikukumpara kay Jik Xiao? Masyado siyang nanggagaya, ni hindi niya tignan kung sino ba talaga siya. Kinuha ba talaga ni Jiang Qingyu ang batang aktor na ito? Para lang subukan ang katapatan ko? Qingyu, humihingi ako ng paumanhin na ginawa kitang pansamantalang kapalit ni Jik Xiao sa loob ng maraming taon. Dahil dito, ano man ang gusto mong hilingin, sabihin mo lang. Masyado ka na ring naging matagal na taga-alaga sa akin, kahit na hindi tayo ikasal, maaari ka pa ring manatili rito. Song Jinzhao, gusto kita noon, pero hindi na ngayon at mas lalong hindi na sa hinaharap. Matapos mong magtaksil, bakit ang kapal ng mukha mong magsalita na parang wala kang kasalanan? Ikaw, Binibining Jiang, salamat sa lahat ng taon na inalagaan mo si Jinzu. Bunga lang iyon ng padalos-dalos na emosyon. Maraming bagay ang hindi dapat seryosohin. Pagkatapos ng lahat ang estado sa buhay ay nakatakda na mula nang isilang ka, hindi mo iyan basta makukuha kahit 8 taon ka pang maghabol ng maghabol, hindi mo iyan mapapantayan. Tama po iyon, Jiang Qingyu. Noong kasama mo pa si President Song, nagawa mong magpanggap na mabait at marangal. Ngayong naghiwalay na kayo, ititigil mo na ang pagpapanggap? Lumabas na naman ang pagiging taga-probinsya mo. Ang peke ay mananatiling peke. Darating din ang araw na lalabas ang totoong kulay mo. Hindi tulad ng ating Jik Xiao na isang mahusay na mananayaw, may angking galing at karisma, at sadyang nababagay sa ating President Song Ang, isang gaya mo, na namamalagi pa rito
Lumayas ka na rito. Masyado kang nagmamarunong kahit hindi naman kailangan. Sinabi ko na, trabaho ko lang ito. Isa kang sunod-sunuran? May problema siguro ang utak mo? Ipagpatuloy mo lang ang pagtatalon? Baka sakaling matauhan ka. Masamang babae? Pagkatapos mong mawala ang kagandahan mo, paano mo pa magagawang humalingin ang mga lalaki? Tignan ko lang kung sino ang may lakas ng loob na saktan siya. Ginoong Lu, bakit kayo nandito? Hindi ko po sinasadya. Tulong. Gamutin niyo ang sugat ni Ginoong Lu, bilis! May sugat ka? Maayos lang ako. Kailan pa nakuha ni Jiang Qingyu ang loob ni Pamilya Lu? Hindi na ba talaga niya ako gusto? Napakaswerte talaga ni Jiang Qingyu. Isang probinsya ng gaya niya. Nakuha pa ring akitin si Pamilya Lu. Napakagandang palabas nito ngayong araw. Ganito niyo ba tratuhin ang empleyado ko sa Pamilyang Lu? Mukhang ang lahat ng narito ay walang balak na makipagtulungan ng tapat sa Pamilyang Lu. Hindi po sa ganoon. Ginoong Lu, dahil lang naman ito sa hamak na si Jiang Qingyu, sa makapal ang mukhang iyan, maayos ang party, pero pinilit pa rin niyang akitin si President Song. Sinisira niya ang relasyon ng iba. Nag-aalala lang po ako na masira ang reputasyon ng ating hotel. Tama po si Ginoong Lu. Ginagawa lang namin ito para sa hotel. Huwag na po kayong magalit. Ang Pamilyang Lu, kung sino man ang gusto naming kuning tao, kailangan ba naming ipaalam sa inyo? Pero ang sigurado ako, kayong lahat na naririto ay siguradong hindi na magiging business partner ng Pamilyang Lu. Ginoong Lu, wala naman po kaming ginagawang masama. Huwag niyo naman po kaming idamay lahat. Ginoong Lu, nagbibiro lang po kami kay Binibining Jiang. Ang pamilya Lee namin at ang inyong Pamilyang Lu ay may kasalukuyang proyekto pa. Opo, tama po. Pamilya Wang ng South City, kanselahin ang partnership. Pati na rin sa Pamilya Lu ng West City, itigil na. Ano po? Sa madaling salita, ang lahat ng suppliers sa party ngayong gabi ay hindi nakatrabaho ng Pamilyang Lu. Ginoong Lu, para lang sa isang lobby manager, idadamay mo ang lahat ng business partner dito? Kailan pa nagustuhan ni Ginoong Lu ang kumuha ng tira-tira ng iba? Ginoong Lu, may mahigit 100 business partners dito. Kung pagsasama-samahin ay hihigit sa $1 bilyong ang halaga. Handa ka ba talagang magpadalos-dalos, Ginoong Lu? Para lang sa isang hamak na babae? Karapat dapat siya. Jinzu, mukhang hindi mo talaga kilala si Binibining Jiang. Siguradong hindi niya kailanman nabanggit sa iyo na ganito pala kalapit ang ugnayan niya kay Ginoong Lu. Jiang Qingyu, siguraduhin mong wala akong malalaman na tinalo mo ako noong tayo pa. Ginoong Lu, talaga bang bibitawan mo ang napakaraming kasosyo sa negosyo? Sa tingin mo ba, dapat ko silang bitawan? Kung dahil ito sa mapagsamantala sila, at hindi marunong kumilala ng tama sa mali para sa Pamilyang Lu, ay talagang hindi kailangan ng ganyang mga kasosyo. Pero kung dahil ito sa akin, Bakit hindi pwedeng dahil sa iyo? kung iisipin, medyo gwapo pala si Ginoong Lu. Uncle Lee, pwede ka bang bumaba at samahan akong maglaro? Tama. Sasama ka kay Tio para maglaro sa malayo, Tara? Hindi pa tapos ilagay ang gamot. Pasensya na po. Binibining Jiang? Wala ka na bang ibang gustong sabihin sa akin? Ginoong Lu, maraming salamat talaga sa pagtulong sa akin sa labas ngayong araw. Pasasalamat lang ba? Bilang empleyado ng kumpanya, pagbubutihin ko palalo ang aking trabaho sa susunod, hinding-hindi na muling mangyayari ang ganitong mga bagay. Talagang ang mabuti kang empleyado ng Pamilyang Lu. Dahil sa napakabuting boss na tulad ni Ginoong Lu, ibibigay ko ang lahat para sa trabahong ito hanggang sa huling. Bukas, hindi mo na kailangang pumasok dito sa hotel. Ginoong Lu, ako. Maging sekretarya kita. Teka lang, nabagok ba ang ulo mo sa bote? Jiang Qingyu, walang boss ang papayag na sabihin mong may sakit siya sa utak. Wala rin namang boss na. Basta na lang gagawing sekretarya ang isang lobby manager. Nabasa ko na ang ulat mo tungkol sa pagsusuri sa amusement park. Komprehensibo ang mga ideya, maayos ang lohika, at dahil kaya mong maging lobby manager at gumawa ng ulat, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Negosyante ako, hindi ako papasok sa paluging kasunduan. Bibigyan kita ng isang buwang palugit, at kapag hindi ako nasiyahan sa trabaho mo, tatanggalin kita sa trabaho. Ginoong Lu, huwag po kayong mag-alala.
Pagbubutihin ko po ang trabaho ko. Ipapasundo kita kay espesyal na katulong Lee pa uwi. Pumasok ka na sa kumpanya pagkatapos ng 3 araw. Ginoong Lu, salamat po sa pagtulong sa akin ngayong araw. Walang anuman. Bakit parang pamilyar sa akin ang mukha ni Ginoong Lu? Anong nangyari? Magpapakasal na ba kayo? Ikaw talagang bata ka? Kung ano-ano ang iniisip mo araw-araw. Gusto ko lang na magpakasal na kayo agad. Para tapos na ang mission ko. Asistenteng Lee, ihatid mo na pa uwi si Binibining Jiang at ang mga kasama niya. Opo. Sa ganap na 10:00 ay mayroong taunang ulat na pulong sa mga sangay natin sa ibang bansa. Natatagal lang humigit kumulang 30 minuto po. Pagsapit naman ng 11:00, ang marketing launch ng ating pinakamabiling produkto, nangangailangan ng inyong presensya po. Ang talumpati niyo ay... Sa susunod, hayaan mo na si Asistenteng Lee ang gumawa ng mga ganyang bagay. Ginoong Lu, ako na lang po ang magdadala niyan. Akin na po iyan. Asistenteng Lee, nagpalit na naman ba ng bagong secretary ang boss? Anong bagong secretary? Siya ang asawa ng boss natin. Ang lahat ng mga dokumentong iyan sa mesa ay kailangang matapos mong basahin ngayong araw at iorganisa mo rin ang daga ng gastos sa bawat magkakaibang proyekto. Ganito karami. Bakit? May problema ba? Wala po itong anumang problema. Basta tama ang bayad sa sweldo ko, magiging paborito mo akong empleyado. Ang proyektong ito ay 5 bilyong dolyar. At ang isang ito naman ay 20 bilyong dolyar. Ginoong Lu, Oo nga pala, iyang civil code na nasa mesa, pagsikapan mong isaulo iyan baka sakaling kailanganin mo iyan sa hinaharap. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Huwag kang umiyak. Bawal ang umiyak. anong ginagawa niyo? Sinira niyo ang kandado namin at biglang pumasok. Gusto niyo bang tumawag ako sa 911? Chingyu, pagkakamali lang ang lahat. Pagkatapos ng huling tawag natin, ni-block mo na ako. Nag-aalala lang kami ng kapatid mo sa iyo, kaya binisita ka namin. Pamilya pa rin naman tayo. Walang makikialam sa amin. At kahit saan ka pumunta, susundan ka namin. Ano ba talagang kailangan nyo? Yung tungkol sa huling napag-usapan natin, napag-isipan mo na ba? Yung tungkol sa pagpapakasal mo sa anak ng kapitan. Ang pamilya ng kapitan, hindi kanila pababayaan. Bibilhan kanila ng isang set ng mga alahas, napakaraming bisita sa kasal, at bibigyan ka pa nila ng 300,000 dolyar. Kung talagang napakaganda niyan, bakit hindi na lang ikaw ang magpakasal? Ikaw, Huwag mo na akong bulahin pa. Tungkol sa pagpapakasal sa anak ng kapitan, alam ko na ang totoo. Ang pamilya ng kapitan, mayroon lang na isang 35 taong gulang na ulol. Bilis, magpapakasal na ako? Ibigay nyo na ang 300,000 dolyar. Sinasabi ko na nga ba, kaya nyo pala ako gustong ipakasal sa ulol na iyon dahil lang pala sa perang ibabayad nila. bakit ganyan ka magsalita? Anong masama sa pagtulong ng ate sa nakababatang kapatid? Ang pamilya Jiang ay nakasalalay sa kapatid mo para magpatuloy ang lahi natin. Magpatuloy ang lahi? Anong lahi ang dapat ipagpatuloy? Anong maipagmamalaki niya? Ang ipapasa ba niya ay ang utak niyang hindi man lang nakatapos ng high school o ang pagiging tamad at ang ugali niyang mas tamad pa sa baboy? Ikaw? Ma, huwag mo na siyang kausapin ng matagal. Wala namang silbiyang babae. May pera ka na, pero hindi mo pa rin ako binibigyan. Balak mo bang tapusin ang pasensya ko? Anak ko, Mga litrato. Jiang Qingyu, wala kang modo. Tingnan mong mabuti ang mga litratong ito. Nahihiya ako para sa iyo. Jiang Qingyu, tingnan mo ang mga litratong ito. Napakalaswa mo. Pakakasal ka sa isang hangal.
Para lang sa kapatid mo. Para lang magkaroon ng mabuting pangalan. Tandaan mo, $300,000 yon. Hindi mo kikitain iyon kahit ibenta mo pa ang sarili mo. Basta't ibibigay mo ang pera ng maayos, uutusan ko ang kapatid mo na sirain ang mga ito, sisiguraduhin naming walang ibang makakaalam. Ilang taon ka na ba? Hindi ka pa ba marunong magbilang? Malinaw na panlimang taon na ito, kahit ako ay alam iyon. Mayroon ditong 1, 2, 3, 4. 4 na tao. Masama kang babae na nag-ampon ng pabigat? Wala ka ring utak. Bilisan mo at sumama ka sa akin para magpakasal. Ang pagpapakalat sa publiko ng mga malalaswang bagay na ito, kung malubha ang sitwasyon, ay maaaring maparusahan ng hanggang 2 taon na pagkakulong. O kaya ay multa. Alam nyo ba iyon? Ako ang nanay mo. Anong magagawa mo sa akin? Saan ka pupunta? Jiang Qingyu, anong ginagawa mo? Jiang Qingyu, anong gagawin mo? Umalis kayo rito. Isang litratong gawa lang sa AI, tapos ay tatakutin nyo ako. Ang magkaroon ng mga magulang na gaya nyo, pagod na ako. Alis. Umalis na kayo ngayon din. Layas, layas, layas. Walang utang na loob na anak. Samahan mo akong mag-inspect sa 5 mall ngayong araw. Opo, Bakit? May inaalala ka ba? pasensya na po, Ginoong Lu. Hindi siya masyadong ligtas kapag mag-isa sa bahay. Kaya isinama ko na lang po siya rito. Huwag po kayong mag-alala, siguradong siya ay Walang anuman. anuman. May libreng trabahador pa? Masulit ito. Song Yunyan, masyado kang mapang-abuso sa mga tao? Baka wala nang magpakasal sa'yo. Tumahimik ka nga. Tara na. Magandang araw, Ginoong Lu. Akala ko ba pupunta tayo sa mall? Bakit tayo napunta sa studio ng isang brand? Napansin ko kaninang umaga na mukhang hindi komportable ang iyong high heels. Hindi ka na makasabay sa paglalakad ko. Pasensya na po, Ginoong Lu. Susunod po ako ng mas maigi. Balutin niyo ang lahat ng pinakamagandang sapatos dito para kay Binibining Jiang. Tulungan niyo ako. Baka sisitain na niya ako. Huwag na po. Ginoong Lu, ang isang pares dito ay nagkakahalaga ng $10,000. Hindi ko kailangang magsuot ng ganitong kaganda. Balutin niyo na rin ang lahat ng mga damit na ito. Uncle Lee, nakikita ko na ang eksenang ito sa mga short drama. Ngayon lang din ako nakakita ng ganito. Huwag na po. Talaga. Ano po kasi? Huwag mong isipin na may utang na loob ka. Dahil bahagi rin ito ng saklaw ng iyong trabaho. Ang lahat ng damit at sapatos, ayawan mo lahat pagkatapos ay gawan mo ako ng report? Boss, boss. Sa ganyang asal mo ay talagang wala kang mahahanap na asawa. Pinakagwapo ang boss ko. Ang pinakagwapong boss sa buong mundo. Napakagalante mo po. Tiyak na makakamit mo ang iyong hinahangad. Tungkol po doon, sa tingin ko rin po ay si Ginoong Lu ang pinakagwapo. Sana ay mangyari ang lahat ng naisin mo, boss. Napakauto-uto mo, Xiao Jiang. Niloloko ka na pero natutuwa ka pa. Tama na. Tara na. Ihahanda ko na po ang sasakyan. Wow! Pasensya na po, Ginoong Lu. Nabasa po ang inyong damit. Tito Lu, malapit lang dito ang bahay namin. Gusto mo bang pumunta muna roon para magpalit ng malinis na damit? Sige ba? Ginoong Lu, yung mga lumang damit ng kapatid ko, gusto mo bang suotin muna ito? Nilalabahan ko na po yung jacket nyo. Kapag hindi naman tayo nagtatrabaho, tawagin mo na lang akong Luwang. Lu, ang ganda naman ng katawan niya. Tapos ka na bang tumingin? Ako, ilalabahan ko na ang mga damit mo.
Bakit ang pula ng mukha mo? Napakainit kasi ng panahon. Mapula ba? Talaga? Kayong dalawa, kanina pa kayo sa loob ng kwarto. Ano bang ginagawa nyo? Bata ka pa. Huwag ka nang makialam sa usapan ng matatanda. Kung magsasama kayo ni Tito Lu, siguradong ikaw na ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Gusto mo ba si Tito Lu? Tito Lu! Ginoong Lu. Ano po? Tinutuyo na po yung jacket nyo. Gusto nyo po bang manatili rito para sa hapunan o ipadala ko na lang sa kumpanya nyo bukas ang damit? Nagsasabi lang ako ng magalang. Imposible namang gustuhin ng isang mayamang tagapagmana na kumain sa maliit at lumang lugar na ito. Sige, medyo nagugutom na rin naman ako. Mananatili po kayo para kumain? Ako na ang magluluto. Ginoong Lu, ako na lang po ang gagawa niyan. Ako na! Si Tito Lu talaga, napakagaling sa lahat ng bagay. Xiao Jiang, dapat ganitong asawa ang hanapin mo. Tama na yan. Maghintay na lang kayong kumain. Tara na. Samahan mo muna akong maglaro at tingnan natin kung gaano kasarap ang luto ni Tito Lu. Ito sa'yo, ito naman sa akin. Hindi ko akalaing hahayaan kong paglutuan ako ng isang mahal na prinsipe. Hindi ko alam kung kailan ako mapaparusahan dahil dito. Eto na! At mayroon pa! Wow! Ang daming masarap na pagkain. Napakagaling talaga ni Tito Lu. Ang sarap. Halika, tikman mo rin ito. Salamat. Matagal na akong hindi nakapagluluto. Medyo naninibago pa ako. Pagtiyagaan nyo na lang muna ito. Jiang Qingyu. Jiang Qingyu, huwag ka nang makulit. Sumama ka na sa aking bumalik. Hayaan mo na siya. Aalis din siya mamaya. Jiang Qingyu. Tumigil ka na. Sumama ka na sa akin. Qingyu, ngayon lang ako nakiusap sa iyo. Huwag kang mapagmataas. Sige, pupunta na ako. Song Jinzhou. Tapos na tayo. Dati naman ay tinatanggap mo. Bakit ngayon ayaw mo na? Dapat ay patuloy mo lang akong mahalin. Wala lang. Pagod na ako. Ayoko nang makipaglaro sa iyo. Hindi na kita mahal. Naintindihan mo ba? Hindi mo ako mahal? Imposible, hindi ako naniniwala. Qingyu, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo ng harapan. Jiang Qingyu, buksan mo ang pinto. Song Jinzhou, hindi lahat ng tao ay gustong mag-aksaya ng 8 taon para lang makilala ng lubusan ng isang tao. Matagal na kitang hindi mahal. Umalis ka na. Ayokong makita ang mukha mo. Lagot, nakalimutan kong palitan ang susi. Hindi mo pa pala. Pinapalitan ng susi sa pinto. Tapos sasabihin mong hindi mo na ako mahal? Sumama ka na sa... Ang babaeng ito, talagang nagkasundo na kayo ni Luwang. Hindi kita palalagpasin? Humanda kayong lahat sa akin. Salamat ha, Ginoong Lu. Sige, naintindihan ko na. May meeting sa opisina, kaya kailangan ko nang umalis. Paano itong damit? Dalhin mo na lang ang damit sa opisina bukas. Sa susunod na mangyari uli ito, huwag mong kalimutang tumawag sa akin. Naghanda ako ng isang punong mesa ng pagkain, pero hindi man lang nakakain kahit isang subo. Nanghihinayang ka ba sa kaniya? Kung ano-ano ang sinasabi mo.
Jinzhou. Tila hindi maganda ang mood mo kamakailan. Dahil kay Luwang, maraming kumpanya ang naghinto ng pakikipagtulungan sa Song Corporation. Dahil lang ba rito? O baka naman nababagabag ka dahil kay Jiang Qingyu? Sino siya para maging problema ko? Sir, pinipilit po nilang makita kayo. Anong ginagawa niyo rito? Jinzhou, may 8 taon din kayong pinagsamahan ni Qingyu. Nakaapekto ng malaki sa kanya. Ang pag-iwan mo sa kasal nyo, nais lang naming makakuha ng kahit kaunting kabayaran. Inutusan ba kayo ni Jiang Qingyu na pumunta rito? Hindi niya ako makalimutan, kaya pamilya pa niya ang pinapunta rito para makipag-usap sa akin. Gusto niyo ng kabayaran? Sige. Pagsabihan mo siyang lumapit ng personal sa akin at magpakumbaba. Nay, anong gagawin natin? Napakatigas ng ulo ni Jiang Qingyu. Siguradong hindi iyon hihingi ng paumanhin. May sarili akong paraan para pasunurin siya. Sabihin mo sa akin. Jiang Qingyu, minahal mo ako sa loob ng 8 taon. Habang hindi ko pa sinasabing tapos na tayo, hinding-hindi matatapos ang lahat ng ito. Anong iginiguhit mo? Tayo ba itong dalawa? Opo, Sino naman itong itim na ito sa gilid? siya ang masamang tao. Bakit parang mukhang masayang pamilya ito? Pero nitong nakaraan kasama si Pamilya Song at si Yang Zixiao ay wala ring paramdam. Parang masyadong tahimik ang lahat. Anong masayang pamilya? Hindi na ako magdodrawing? Gutom na po ako. Masyado ka namang masungit. Ipagluluto na kita. Ayoko sa masamang tatay. Kumain ka muna ng prutas. Siguradong bumabalang iyon para maglaro. Yun yan? Yun yan? Yun yan. Kung gusto mong mabuhay ang bata, magdala ka ng $300,000 at pumunta ka sa gudang ng Longji. Yun yan? Yun yan? Song yun yan? Yun yan? Yun yan? Jiang Qingyu, kahit na nasa panganib ka na, naiisip mo pa rin ang masamang babaeng iyon? Tignan mo na lang kaya ang nasa harap mo. Song Jinzhou. Noong araw pa ng kasal natin, ay tapos na ang lahat sa atin. Bitawan mo ako. Sino ang nagsabing tapos na tayo? Ikaw ang pinakapaboritong laruan na nakilala ko? Sa larong ito, ako lang ang may karapatang magpatigil. Kung may sakit ka sa utak ay magpagamot ka. Pakawalan mo ako. Tikman mo, itong wine na mula pa noong taon na pinanganak ka. Espesyal itong pinili para sa iyo. Inumin mo ito. Dati naman ay napakamasunurin mo. Bakit ngayon hindi na? Bakit? Kapag ba humingi ako ng paumanhin, mapapatawad mo na ako? Hindi ba? Bibilhan kita. Ng isang villa sa sentro ng syudad, itatago kita roon para hindi malaman ni Yang Zixiao, tulad lang ng dati, hihintay mo ako ng mabait sa bahay. O sige ba? Huwag mo na akong pagmukain pang masama. Lumayas ka. Bakit parang hindi maganda ang pakiramdam ko? Ginoong Lu.
Ipagpatuloy na natin. Xiaojiang, may nangyaring masama kay Xiaojiang. Sinasabi mong diring-diri ka sa akin? Nakalimutan mo na ba kung paano ka nagmakaawa sa akin noon? Ikaw ang nagpumilit na manatili sa tabi ko? Nagpapakabaliw ka noon sa akin? Pero ngayong dumating na si Luwang, biglang diring-diri ka na sa akin. Jiang Qingyu, isa ka lang walang hiyang manggagamit. Sabi nilang lahat. Napakaswerte ko raw na naging tayo. Pero sa nakalipas na 8 taon, tinrato mo ba ako ng tama? Naalala mo ba ang kaarawan ko? Alam mo ba ang mga gusto ko? Sabi mo manggagamit ako, pero sa loob ng mga taong ito, kinuha ko ba ang pera mo? Hindi ba't alam na alam mo ang sagot? Tao rin ako. Nasasaktan din ako. Ayaw ko nang makisali sa hindi patas na larong ito. Matagal na kitang hindi mahal. Hindi mo maaaring hindi ako mahalin. Patawad. Qingyu, patawad. Sige, saktan mo ako. Saktan mo ako, sige lang. Basta't humingi ako ng paumanhin, mapapatawad mo na ako. Di ba? Simula noong una kang nagtaksil, hindi na kita mahal. Ito na ang huling beses. At sa hinaharap, huwag ka nang magpapakita sa akin muli. Kung hindi mo na ako mahal, ay baka mas mabuti pang kamuhian mo na lang ako. Ma. Jiang Yao, ano ang gagawin ninyo? Kapag nasira na ang isang laruan, hindi ka na gugustuhin ni Luwang, at pagdating ng oras na iyon, mapapasakin kang muli. Tingnan mo nga ang sarili mo. May maayos na pagkakataon ka na. Ngunit pinili mo pa ring mapahamak. Napakaganda na sana ng sitwasyon mo kay Young Master Song, ngunit ayaw mo siyang pagsilbihan, kaya pagsilbihan mo na lang ang baliw na ito. Ibebenta kita bilang asawa niya, para may pera na pampamanhika ng kapatid mo. Young Master Song, kami na pong dalawa ang bahala sa ate ko. Jiang Qingyu, Bitiwan mo ako. magmakaawa ka sa akin? Sa ganoong paraan, ay baka hayaan pa kita na maging isang maayos na laruan. Hinding-hindi mangyayari iyan. Ganito na ang sitwasyon mo. Nagagawa mo pa rin magmalinis? Oy, lalaking baliw? Sa iyo na siya. Asawa ko. Asawa ko. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Huwag. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Asawa ko? Bitiwan mo ako. Qingyu. Qingyu. Ayusin mo ang lahat. Lahat ng nanakit sa kanya, parusahan silang lahat. Opo, sir. Wala pong dapat ipag-alala. Ginoong Lu, puro galos lang ang natamo ni Binibining Jiang. Sobra lang siyang nagulat sa nangyari, kaya baka mamaya pa siya magising. Kailangan niya lang pong magpahinga. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Sa panahong ito, hindi pa rin kita naprotektahan. Ako ba talaga ang pabigat sa iyo? Hanggat nandito ako, hindi magiging maganda ang buhay mo? Sa panahong ito, Mama, please, gising na. Mama. ano ang tawag mo sa kanya? Mama? Mag-usap tayo? Bata? Ano ba talaga ang totoo? Ako. Nagmula ako sa hinaharap. Mukha ba akong madaling maloko? Sabihin mo ang totoo. Bakit ba? Kayong mga matatanda ayaw maniwala sa akin? Nagmula talaga ako sa hinaharap. Ang mga magulang ko ay sina Song Jinzhou at Jiang Qingyu Ipagpatuloy mo. para hindi mapakasal si mama sa papa ko at para maging masaya kayo ni mama. Kaya ko sinabing, anak ako ni Yang Zixiao. Sa mundo mo? Anong mangyayari kapag pinakasalan ni Mama ang papa mo? Noong pinanganak ako ni mama, wala si papa sa tabi namin. Kaya nahirapan siyang manganak hanggang sa hindi na siya nakalakad.
Pagkatapos, iniwan na lang kami ni Papa at pinakasalan si Yang Zixiao para maging stepmom ko. Sinasaktan nila ako, minumura, at tingin nila kay Mama ay isang pabigat. Para sa kinabukasan ko, isinama ni Mama sina Papa at Yang Zixiao na mawala na sa mundong ito. At ako naman, paggising ko, nandito na ako sa mismong araw ng kasal ni Mama. Paano nila nagawa iyon? Paano nila iyon nagawa sa kanya? Tito Lu, huwag kang mawalan ng gana kay Mama dahil sa akin. Kahit na, wala akong kwenta, at isa lang akong pabigat, pero napakabuting tao talaga ni Mama. Napakapangahas mo! Hinaharap man o kasalukuyan, ikaw ang pinakamagaling. Mukhang naging masyado akong mabait kay Song Jinjo. Boss po, tapos na po ang pag-acquire sa lahat ng ari-arian ng Song Corporation at tuluyan na ring na-blacklist si Yang Zixiao. Tuloy-tuloy ang pagpabagsak sa kanila. Siguraduhin ninyong hindi na sila muling makakabangon. Maliwanag po. Bangkarote na ang Song Corporation. Song Jinjo, wala ka nang pakinabang sa akin. Oras na para iwanan kita. Pati ba naman ikaw? Tatrado rin ako? Trader, bumalik lang naman ako dahil ikaw ang dahilan kung bakit nakikita ako ng ibang tao bilang isang sikat at tanyag na lead dancer, Yang Zixiao. Dahil wala ka nang pakinabang, aalis na ako. Anong katraidoran ang sinasabi mo? Hindi ako naniniwala. Kung hindi mo na ako mahal, bakit bumalik ka pa para sa akin? Bakit naman kita mamahalin? Kayong mga lalaki ay sobrang ambisyoso. Pinanganak kayong mas mataas ang kapangyarihan kaysa sa mga babae. At inaasahan ninyo pang pag-ibig lang ang mahalaga para sa amin. 8 taon na ang nakakalipas. Iniwan kita para sa katanyagan at pera. At ngayong wala ka ng kahit na ano pa ang dahilan para manatili ako sa tabi mo? Paano nangyari ito? Bakit ganito? Zixiao, samahan mo ako? Samahan mo akong muling magsimula at bumangon, pwede ba? Zixiao. Jinjo, hindi ako tulad mo. Nagtrabaho ako buong buhay ko para maging parte ng mga elite. At ang mandiri sa buhay ng isang pulubi sa lansangan ay ang klase ng buhay na hinding-hindi ko nababalikan. Ibig sabihin, hindi mo pala ako minahal kahit kailan? Kahit na tinalikuran ko si Jiang Qingyu para sa iyo? Noong tinalikuran at iniwan mo siya, marahil hindi mo inasahan na darating ang araw na mararamdaman mo rin ang maiwan. Zixiao. Nasaan ang pera? Ilabas nyo na yan, dali. Nandito na kayo. Yung pera, ibibigay ko sa inyo, pero bukas. Araw na ng school entrance ceremony ni Xiao Nian. Gusto ko sanang bigyan siya ng mas magandang buhay. Kung ibibigay mo sa amin ang lahat ng pera mo, sa lagay mong yan nalumpo, paano mo siya mabibigyan ng magandang buhay? Oo nga. Paano ko nga ba siya mabibigyan ng mas magandang buhay? Pero para sa seremonya, dapat may regalo man lang siya. Yung panaginip ko kanina, bakit parang totoong-totoo? Gising ka na pala? Binangungot ka ba? Patawad po. Sobra akong kinabahan. Akala ko ay hindi na kita muling makikita. Maayos lang ako. Huwag kang umiyak. Tahan na. Tingnan mo, okay lang naman ako, di ba? Ihahanda ko muna ang hapunan para sa inyo. Hindi mo lang alam, noong isang araw ay sobrang nag-alala sa'yo si Tito Lu. Iniwan niya ang lahat ng tao sa meeting para lang iligtas ka.
Pinuntahan mo siya? Siyempre, pagkakataon na yon para maging bida siya sa buhay mo. Saan mo ba talaga natutunan ang mga pakitang gilas na iyan? Sinasabi ko sa'yo, napakahusay talaga ni Tito Lou. Tinakot niya ang lahat ng mga taong iyon, pati ang kumpanya ng tatay ko ay bumagsak na rin. Bagay lang yun sa kanila. Bumagsak ang kumpanya ng tatay mo. Hindi ka ba nalulungkot? Pero kinuya ka niya. Walang pwedeng umapi sa'yo kahit sino. Bata, kumain na tayo. Sige, dapat subuan niyo ng dahan-dahan si Xiao Jiang ha? Ano bang pinagsasabi mo? Ako na lang ang kakain mag-isa. Sinabi na sa akin ang lahat ni Yunian. Salamat dahil iniligtas mo ako. Iniligtas kita? Dahil iniligtas mo rin ako noon. Teka. Ikaw ba to? Hinanap din kita. Pero nakakalungkot. Dahil nakatutok lang ang paningin mo kay Song Jinzo. Wala man lang akong kaalam-alam. O sige lang. Kung gusto mo ako ngayon, hindi pa huli ang lahat. Gutom na ako. Gusto ko munang kumain. Dahan-dahan lang sa pagkain, marami pa yan. Ano ang nangyayari? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Posible kayang. Totoo ngang gusto ko na siya. Kung tapos ka na, ilapag mo na ang iyong chopsticks. Hindi magandang habit ang pagpukpok sa ilalim ng mangkok. Ano na ang balita? Magpapakasal na ba kayo? Bata, kapag ang isang babae ay hindi umamin sa nararamdaman niya, pero hindi rin niya itinanggi, ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin gusto ka rin niya. Pero baka hindi lang tama ang tempo. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Tinatanong mo talaga ako kahit bata pa lang ako? Sa bagay? Bakit nga ba kita tinanong ng bigla? Huwag ka munang umalis. Ganito na lang. Maghanda ka ng isang formal na pagtatapat. Magplano ka ng marangal na pagsasama upang maramdaman niya ang buong seguridad. Gusto kita? Jiang Qingyu. Jiang Qingyu, 8 taon na siyang kasama mo. Pwede bang tratuhin mo naman siya ng maayos? Hindi pa ba maayos ang trato ko sa kaniya? Isa lang siyang probinsyana. Ibinigay ko sa kaniya ang posisyon bilang Mrs. Song. Dapat magpasalamat na ang buong pamilya niya sa swerteng ito. Jiang Qingyu. Siya ang tagapagmana ng pamilya Lu. Ang mundo nila ay hindi para sa isang gaya mo. Hindi ka pa ba natuto noong lokohin ka dati? Ayaw ko nang mahulog muli. Magandang umaga? Handa na ang agahan? Hindi ko alam kung kailan ka gigising. Kaya hindi ko muna dinala sa taas. Pwede mong ipainit ito sa butler. Wag na. 3 araw na akong nakahiga at maayos na ang pakiramdam ko. Hindi ko kailangang maging maarte. Sabay tayong maghapunan mamaya para sa birthday mo. Ipinadala ko na sa iyo ang address. Siya nga pala. Huwag mong isasama ang bata. Magandang umaga po. Magandang umaga. Masakit pa ba ngayon? Hindi na masakit. Buti na lang at tumawag ka agad ng tulong para sa akin. Siyempre naman. Salamat. Gusto mo pa rin ba akong paalisin? Hindi na. Ilang beses mo na akong pinrotektahan. Higit pa ang pagmamahal mo kaysa sa pamilya ko.
Paano naman kita matatanggihan? Ako naman talaga ang pamilya mo? Ang ibig kong sabihin, Salamat sa iyo dahil handa kang maging pamilya ko. At salamat din dahil sa dami ng beses mo akong pinrotektahan at sinamahan. Sa hinaharap, handa ka bang manatili bilang pamilya ko? Mama, ikaw lang naman ang kaisa-isa kong pamilya. Boss, maayos na ang lahat para sa hapunan sa restoran at pinalalagyan na rin po ang disenyo sa mismong lugar. Sige. Boss, kinakabahan ka ba? Ngayon lang kitang nakitang ganito kakabado. Si Miss Jiang ba ang unang pag-ibig mo na hindi mo malimutan? Kung wala ka nang magagawa, doon ka na lang sa palikuran at maglinis. Sige po, babalik na po ako sa trabaho. Hoy, lampang walang silbi. Hindi ka pwedeng kumain dito nang hindi nagbabayad. Hindi ito isang kawanggawa. Layas. Mag-ingat kayong lahat sa paggawa. Ngayong gabi ay ang kaarawan ni Binibining Jiang na ipagdiriwang ni Ginoong Lu. Hindi tayo pwedeng magkamali kahit kaunti. Tama. Gusto ni Qing Yu ang mga pailaw. Basta't magpapakawala ako ng mga pailaw, siguradong babalik na si Qing Yu. Bakit hindi ka muna manatili sa bahay ni na Tito Lu nang mas matagal? Ang laki at ang ganda doon. Paglaki mo at kapag nagtatrabaho ka na, at kapag may pera ka na, makakatira ka rin sa ganyang kagandang bahay. May mangyayari pa bang bukas? Sinaktan ako ni Song Jinzhou. Anong ginagawa mo rito? Ipinatigil ni Luwang ang lahat ng trabaho ko rito sa bansa. At ang mukha ko ay sinira rin ni Song Jinzhou. Masaya ka na? Ang napakataas na si Yang Zishao ay tuluyan ng bumagsak. Alam ko, Yang Zixao. Kahit na bumagsak pa, hinding-hindi ako susuko. Dahil, ang batang pulubi noon sa nayon, ay naging isang mahusay na mananayaw, hindi ba? Hindi ko akalain na natatandaan mo pa pala. Tito, sinasabi niyo po ba na may masasarap na pagkain sa loob ng eskinita? Oo naman. Gusto rin pong pumunta ni Qingyu. Hindi iyon. Nakita ko lang nakaawa-awa ang munting pulubing ito at saktong may dala akong pagkain dito. Gusto ko lang silang bigyan ng makakain. Tama, ganun nga. Kunin mo na. Oo, sige na. Napakasamang manloloko niyan. Sa susunod na makita mo siya, tumakbo ka agad. Huwag kang lalapit. Wala kang pakialam, plastic ka. Sabi sa akin noon nang wala na kong ina. Kailangang mabuhay, kailangang magsakripisyo para sa pangarap. Ano bang alam mo? Pero ikaw, Siguradong magiging mas magaling ako sa'yo ng 1,000 beses balang araw. Hindi ko kailangan ng awa mo. Pwede ko bang makausap ang bata ng kamilang? Huwag kang mag-alala. May gusto lang akong linawin. Hoy, bata. Ikaw ba talaga ang anak ko? Kung ikaw nga, bakit hindi ka sumama sa akin noon? Hindi ako kailanman naging anak mo. Ganoon pala. Sinasabi ko na nga ba,
Imposible akong kainisan ng sarili kong anak. Hindi ako ang taong pinabayaan mo sa loob ng 8 taon. Kung galit man siya sa'yo, kailangan mo itong itanong sa kaniya mismo. Gagawin ko iyan. Naniniwala ako. Dahil sa pagiging mabuting ina ko, siguradong magugustuhan niya ako. Hindi katulad mo. Na gusto lang ay isang probinsiya ng mangmang. Ikaw, Aalis na ako. Kaarawan? Mga paputok? Sa dami ng mga paputok na ito, siguradong mapapatawad mo rin ako. bakit ayaw mong pumunta? Bakit ba nanunubok ang batang ito? Hindi mo ba gusto si Tito Lu? Sa mundong ito, hindi sapat ang pagkagusto para magkasama kayo. Kahit hindi ka gusto ni Papa, nagawa mo siyang gustuhin ng maraming taon. Gusto niyo ang isa't isa ni Tito Lu. Pero dahil sa masamang taong tulad ni Papa, ayaw mo man lang bigyan ng pagkakataong makasama sa pagkain si Tito Lu. Napakadaya niyan para kay Tito Lu. Hintayin mo ako sa bahay. Sige po, hihintayin kita sa bahay. Ako talaga ang pinakamagaling na katuwang. Binibine. Anong nangyayari? Bakit biglang nagkaroon ng apoy? Hindi ko po alam. Nireserba ng tagapagmana ng pamilyang Lu ang buong lugar ngayong gabi. Tapos bigla na lang sumabog ang sasakyan niya. Hindi namin alam kung nandoon pa siya sa loob. Luwang. Siguradong nasa loob pa siya ng sasakyan. Binibini. Binibini gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Nagsusumamo ako. Makaaawa ako. Iligtas niyo po siya. Nasa loob pa talaga siya ng sasakyan. Nagmamakaawa ako sa inyo na iligtas siya. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat. Jiang Qingyu, nagawa mo pa kaming saktan ng ganito. Dahil alam ninyong lumpo ako, pinilit ninyo ang anak ko na maglaba at magluto para sa anak ninyo. Sinasaktan siya, pinapagalitan, at tinatapak-tapakan ang kanyang dangal. Sabihin niyo sa akin, ang pinakamalaki ba niyang hiling ay ang makita kayong mawala na ng tuluyan? Paano naman ang tungkol sa iyo? Ikaw, na isang baldado. Hindi ka ba nagiging pabigat sa kanya? Tama ka. Isang baldado lang ako. Pero ang pinakamalaking regalo na maibibigay ko sa kanya ay ang isama kayong lahat sa kabilang buhay. Huwag, pakiusap. Huwag Ayoko ayoko pakiusap. Huwag po. Bakit ko ba naaalala ang apoy na iyon? Napakalaki ng apoy. Jiang Qingyu, kailangang iligtas ko siya. Papasukin niyo ako para iligtas siya. Sir, hindi ka pwedeng pumasok. Mama! Iligtas niyo po ang mama ko. Jiang Qingyu, huwag kang mawawala. Jiang Qingyu, naririnig mo ba ako? Huwag kang bibitiw, bumalik ka ng buhay. Jiang Qingyu, Mama, dapat kang mabuhay, Jiang Qingyu. Mama, Jiang Qingyu, Mama. Sa laki ng pagsabog na ito, dapat ay ihanda mo na ang iyong loob dahil baka hindi na siya nakaabot.
Luwang, pakinggan mo ako ng mabuti. Kailangan mong magpakatatag at mabuhay. Basta't buhay ka lang, magiging magkasama tayo. Talaga? Pababa na sana ako ng sasakyan para magsigarilyo at pagkatapos ng ilang hakbang, biglang nagkaroon ng pagsabog dito. Narinig ko ang boses mo, kaya nagmadali akong pumunta rito. Ayos ka lang ba? Sabi mo huwag akong mawawala. Pero ikaw mismo ang muntik nang. Sinabi ko sa iyong huwag kang mawawala. Basta, natakot talaga ako ng sobra. Sinabi mo kanina na hanggat buhay pa ako, magsasama tayong dalawa. Totoo ba yon? Hinding-hindi mo ako dapat talikuran. Tama na. Kumain ka pa ng marami? Masyadong payat ka na kasi. Ang kinakain natin ngayon ay hindi lang pagkain, kundi nakakainggit na sweetness. Tungkol sa arson kagabi, ang suspek ay ang dating presidente ng Song Group na si Song Jinjo na ngayon ay nakulong na. Walang katapusang buhay sa kulungan ang naghihintay sa kaniya. Kahit na hindi ko alam kung bakit sigurado ka na si Song Jinjo ang iyong tatay, pero yun yan. Huwag kang matakot. Protektahan kita. Kahapon, habang nasa sunog, biglang may lumabas na kakaibang alaala sa isip ko. Napanaginipan ko na doon sa gitna ng apoy, may isang batang babaeng may kuwintas na ulap at tinawag niya akong mama. Bakit nahulog ang chopsticks ko? Ang alaala na yon ay sobrang kakaiba, pero mukhang totoong totoo. Ang sakit ng puso ko nung oras na yon, na parang anak ko talaga siya. Chingyo, ang totoo si Yunian ay... Ang totoo po, ako si Yunian. Marami rin akong napapanaginipan na mukhang totoo kamakailan. Totoong mga panaginip? Opo, totoo. Kaya baka po dahil masyado kayong nag-alala kay Tito Lu, pinoprotektahan kayo ng utak nyo, kaya pinanaginip na lang kayo ng ganoon. Protektahan ako? Pero hindi naman magandang panaginip yon. Hindi ko po makokontrol kung bangungot o magandang panaginip ang lalabas. Kumain na tayo. Hindi ba't ang hiling mo nung napunta ka sa panahong ito ay ang hindi maikasal si Ching Yu kay Song Jinjo? Ngayong nangyari na ang gusto mo? Bakit ayaw mo pa ring sabihin ang totoo tungkol sa hinaharap? Dahil ayaw ko na siyang magkaroon pa ng anumang ugnayan kay Pamilya Song sa buhay na ito. Hindi ba mas mabuting ganito? Para kapag nawala ako, hindi siya masyadong masasaktan. Sa liit ng ulo mong yan. Paano mo naisip ang mga bagay na kahit matanda ay hindi maiisip? Tito Lu, kapag alam mong magiging masama ang lahat ng katapusan, anong gagawin mo? Hindi ko rin alam. Pero sa tingin ko, dapat ay sabihin mo ang totoo sa taong iyon para siya mismo ang mamili. Ayoko nga. Bata lang ako, kaya susunod lang ako sa sarili ko. Mag-ingat po kayo sa paghawak. Opo. Asistenteng Lee. Sa totoo lang, pwede naman akong dahan-dahang mag-ayos. Pareho lang naman kahit kumuha na lang ako ng moving company. Paano naman po mangyayari iyon? Ikakasal na po kayo sa aming boss, kaya hindi na makapaghintay si boss na lumipat kayo sa Pamilya Lu para maging misis niya. Hindi po dapat nagpapakapagod ang isang asawang gaya nyo. Huwag na po kayong mag-alala. Trabaho po namin ito. Hindi na nga makapaghintay si Tito Lu. Ang dami mong alam, huwag kang magsalita ng ganyan. At ikaw naman, kahit bata ka pa ay makakaranas ka na ng ginhawa. Mula ngayon, kasama mo nang titira ang boss namin at ang asawa niya, magsisilbi kang munting prinsesa? Sa susunod. Sa susunod.
Bakit? May problema ba? Gusto ko lang na mas madalas tayong magkasama. Alam mo ba? Kung minsan, pakiramdam ko ay tunay na anak na kita, mahirap na para sa akin ang mawalay sa iyo. Matanda ka na. Hindi ka dapat umaasa sa isang bata. Mama, talagang mamimiss po kita ng husto. Yun yan. Tara na. Samahan mo akong mag-fit ng gown ko. Sige po, Ang aga mo namang magsuot ng guwantes? Nilalamig ka ba ng ganyan? taglamig na po kasi. Hindi pwedeng sipunin ng bata. Oo na, sige na. Alam mo na ang lahat. Magpalit ka na ng damit. Opo. Ipinili kita ng ilang damit, pumunta ka na at isuot mo iyon. Sige, okay. Mama? Hindi ko man lang inakala na darating ang araw na makakadalo ako sa kasal mo. Qingyu! Ang ganda mo talaga. Ngayon alam mo na na maganda ang panlasa mo. Maganda nga ang panlasa ko. Dahil sa buhay na ito, ikaw lang ang tanging minahal ko. Kailan pa natutong? Bumanantat si Ginoong Lu ng mga banat na corny? Miss, bayad na po kami. Papalitan ko muna itong suot ko. Bata, mag-usap tayo. Bata, kung magpakasal man kami ng mama mo, mawawala ka ba? Hindi po. Pero hindi naman magkasama ang mga magulang mo. Kaya saan ka pupunta? Nako, napakadali talagang utuin ng mga matatanda. Naniwala naman kayo agad nang sabihin kong galing ako sa hinaharap? Isa lang po akong ulila na tinulungan ni Xiao Jiang. Kaya talagang pinagsisiksikan ko ang sarili ko sa kanya. Lokong matanda. Ulila? Opo. Alam ko namang masigla ako at kinalulugdan ng lahat. Hindi ba't gustong-gusto niyo rin ako? Bata, manggako ka sa akin na hinding-hindi mo kami iiwan. Pangako po. Gagawin kitang pinakamasayang prinsesa sa buong mundo. Patawad po, Tito Lu. Nagsinungaling ako sa inyo. Hindi naman maganda ang hinaharap. Kaya dapat kayong mabuhay ng maayos na yon. Ginoong Lu, tinatanggap mo ba sa iyong malambot na puso na alagaan ang iyong asawa, mahalin siya, respetuhin siya, at tuparin ang tungkulin mo bilang asawa? Opo, tinatanggap ko. Ano man ang kakaharaping problema sa hinaharap, mamahalin ko siya, aalagaan siya, at hindi kailanman iiwan. Binibining Jiang, tinatanggap mo ba na pakasalan siya, mahalin siya, tulungan siya, respetuhin siya, at tuparin ang tungkulin mo bilang asawa? Opo, tinatanggap ko. Sa bagong kasal, maaari nyo nang ibigay ang inyong mga regalo sa isa't isa.
Mama, sa pagkakataong ito, dapat maging masaya ka na. Nasaan si Yunyan? Nandito lang siya kanina. Yunyan. Anak, halika. Sabayan mo ako sa pagbabasa. Isa. Mama, ayaw ko na pong mag-aral. Gusto ko pong mag-drawing. Sa bahay, hindi ako pinapayagan ni Papa at ni Auntie Yang na mag-drawing. Gusto ko talagang mag-drawing. Sige, ngayong nandito ka kay Mama, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Opo. Bakit hindi mo po makumbinsi si Papa na payagan akong mag-art class? Buong araw ka lang nakaupo rito at walang ginagawa. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang dinaranas ko. Xiao Nian. Kasalanan ito ni Mama. Patawarin mo si Mama. Mama, patawad po. Hindi ko po dapat kayo sinisigawan ng ganoon. Ako, patawad po. Ayos lang. Kung ano man ang gusto mong gawin, gawin mo lang. Lagi kang susuportahan ni Mama. Ang mga alaala na iyon. Ang mga alaala na iyon. Noon pa man ay ikaw na pala. Ikaw pala ang anak ko. Yun yan. Yun yan. Yun yan.